Category 4, Super Typhoon, nasa International Ampere, inaasang unti-unting mararanasan ang sungit ng panahon. Magsisimula mamayang hapon sa bandang Shiba hanggang Tokyo. At yung dalawang binabantay na low pressure area mula kay 97 at 98W, inaasahan na hindi magiging epekto sa bansa. Pero ang lagay ng bansa, makakaranas pa rin tayo ng malinsangang panahon, bagamat yung ilang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Silangan at kanlurang bahagi ng Luzon at Southern Luzon at west portions ng Visayas at Mindanao. Nalalabi pa rin sa bahagi ng bansa ay patuloy tayong makakaranas ng fairly weather at naasahan ang maalinsangang maghapon. Hello, magandang tanghali po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, August 16, 2024. Ang oras sa ating boss may tanghali ay alas 12:21 na ng tanghaling tapa. Well, medyo late kung madalas na nakapag-uulat dahil nagkaroon ako ng preliminary maintenance sa aking webpage at nagkaroon ako ng mga ilang fix sa ating mga bugs sa ating webpage. Dahil lumalabas po yung mga sakit ng mga kaka-upload ko ng mga latest programming script sa aking webpage. So medyo nagmo-monitoring ako and so far ay nakakapag-ulat pa rin tayo ng at least latest pa rin kahit na tanghali. At least ito ay para maghapon hanggang gabi po ito at inaasahang hanggang madaling araw naman yung extended na magiging report natin ngayong tanghali. So wala pa rin pinagbago yun at halos wala namang problema kahit tanghali tayo makapag-ulat. At least pero nakaagad kayo ng magiging senaryo hanggang mamayang gabi o bukas ng madaling araw ang expected forecast at mga data analysis natin ngayong araw. At makikita natin sa ating PIMO Weather Dashboard ay ang mga pagkidlat typically nasa baybayin naman ng Hilagang Luzon. Wala pa naman tayong masyadong nadidetect sa kalupaan ng bansa at wala tayong masyadong water vapor base sa ating Doppler radar courtesy of Pag-asa. Wala tayong nakita ng malawakang water vapor. So, puro malilit lamang ang tsansa ng pag-ulan pero matataas ang mga forecast ditong hapon o sa gabi pa rin sa midband ng panig ng bansa. So, magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, lalo na sa tinging sikat ng araw ngayong maghapon. Asahan ang humid na pakiramdam. Mataas ang ating relative humidity, the same time mataas din ang ating air temperature. Masyadong pangit kapag gano'n ang combination. Sa ating current condition, sa broadcast gloomy po, haze at few clouds po ang hira sa amin sa Caloocan. Kitang-kita sa ating live CCTV snapshot with fight namin mga maulap, pero matindi ang sikat ng araw natin at mainit sa balat at humid nga po ang pakiramdam. Kaya nakakaramdam kayo ng kakaibang temperature, init na pakiramdam dahil nga po yung water moisture sa paligid mataas, hindi ka agad nagwa-water vapor. Mas maganda sana kung mataas ang ating air temperature pero mababa ang ating relative humidity. At least man lang mga 65 pababa. Kapag ka ganun po, mabilis po tayong matutuyuan naman ng pawis. So, hindi ganun katindi ang magiging humid natin. Pero, wag nating ismulin yon dahil masama naman sa katawan kung tayo naman natutuyuan ng pawis. So, iwasan naman natin ang sobrang napapawisan. Pero kung papansinin niyo, mas maganda pa kung mababa ang relative humidity natin at mataas ang ating air temperature kaysa sa pareho silang mataas, malagkit-lagkit po ang ating mga pakiramdam sa balat. So, ganun po ang nangyayari. Sa last picture ng ating naitala sa amin sa Caloocan, kaninang madaling araw, 4:56 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius. Tapon, maalinsangan po ang aming pakiramdam, umabot sa 33.6 degrees Celsius. Ang aming highest air temperature, kahapon nito ng tanghaling tapat din o halos mag-aalauna at 12:59 PM. Meaning mataas ang ating heat index na umabot ng 47.9 degrees Celsius ang init pandama. So asahan pa rin ngayong araw ay nitong tanghali at dapit hapon, asahan pa rin ang maalinsangan panahon. Pero expected sa iba't ibang probinsya, expected ang mga isolated rain showers po lalo na mamaya-maya pang hapon, mga bandang alas 3 onwards.
Samantala, kung sisilipin naman natin ang PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Infanta Quezon sa may pinakamataas na temperatura, umabot ng grabe init at 37.1 degrees Celsius ang tinding naging init dyan sa Quezon Province. So, kalat-kalat po ang magiging mataas na temperatura natin. At i-report naman natin yan since 2 days o 3 days ago, ang patuloy nating alinsangan hanggang this weekend nga po. Sa lowest temperature, nasa 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio at ang inulan naman ang dyan sa bandang extreme o Luzon sa Baxco, Batanes, radar site na nasa 70 mm ang total rainfall. Well, report naman natin kahapon, asahan talaga ang mas maulan sa bahagi nga po ng Nodo Luzon dahil dyan nga po nagpo-concentrate ang daloy ng southwesterly wind flow. Hindi masyado din sa bandang Central Luzon, pababa ng South Luzon, etc. Samantala ay sa ating namang outside humidity, medyo bumaba at 69% ang ating relative humidity. Medyo mataas pa rin ang concentration yan kahit papano at bumaba ito ng 3% since last hour. Patuloy pa rin ang thunderstorming natin at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo thunderstormy po tayo. So be ready just in case pumasok ang forecast sa mga localized thunderstorms sa mayang hapon o sa gabi. Expected yan mga puksa. Hindi maganda ang ating air quality. So, sa mga sensitibong mga baga, moderate po ang ating air concentration at 55 index. Magmas po tayo ngayong araw. At sa ating tide conditions, ay katamtaman po na balanse po na hindi siya sobrang high tide o low tide. Pero expected maglo-low tide ito within 3 hours and 21 minutes or 3:42 p.m. oras natin sa Pilipinas. So, ngayon, kaya-kaya pa, maya-maya hapon pa, medyo layo-layo na po na sa mga mangingisda natin na nang-harvest ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang aking araw kaninang 5:42 a.m. Nasang lulubog ito mamayang 6:18 p.m. At ang ating 85% illuminated, waxing gibbous na po, ay mamayang hapon po ito magmo-moonrise at 3:20 p.m. At kinabukasan na ng madaling araw, 2:43 a.m. naman ito lulubog. So, wala pang moonrise ngayong tanghali at hapon. Elevation, negative 37 degrees pa lamang ang position ngayon ng buwan. So, nasa below horizon pa natin. Mamayang hapon pa talaga magmo-moonrise. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend, so Friday hanggang bukas ito ng Sabado, partly cloudy. So, stationary gaya kahapon. Ang mainit na umaga hanggang dapit hapon. Pero pagdating naman ng bandang alas 3 onwards, inaasahan ang papasok ang mga localized thunderstorms. Sa hapon, mataas ang chance na pag-ulan, 100% chance according dito sa aking WC o BC forecast. Hanggang bukas na Sabado ay ganun din ang magaganap. Pero mas mababa at 29 to 30% ang chance ng ulanin. So expected pa rin ang mga localized thunderstorms, mga bandang hapon pa rin yung mga folks. So magdala pa po kayo ng galang, hindi lang sa hindi sikat ng araw ngayong dapit hapon o ngayong tanghaling tapat, kundi sa magiging inaasahang isolated rain showers na naka-forecast mamayang hapon sa gabi o madaling araw naman. Sa lowest temperature expected, 33 o 32 to 33 degrees rather. And lowest temperature expected natin ay 27 to 28 degrees Celsius. At kapapasok lang ng thunderstorm advisory mula ngayong tanghali at lapit hapon, inasahan ang moderate and heavy rain showers daw na may mga pagtulog at tagkilat. Mamaya siguro dyan sa Quezon Province, Laguna, Cavite, so most of Calabarzon area. So, damay na ang Batangas yan at ilang parte dyan sa may bandang Central Luzon sa Nueva Ecija daw within 2 hours. So advice for preparedness sa mga inaasahang bigla ang pag-ulan just in case. Di naman natin inaasahan na magiging heavy rain showers ito. Typically mga light to moderate. So be ready na lamang just in case pero maganda yan para man lang kumila ang tinding init ng tanghali. So yun lamang po mga po. Diretso tayo sa ating ginagamit sa satellite imagery. Makikita po ang ilang daloy pa rin ng southwesterly wind flow dito sa bahagi po ng Hilagang Luzon at ilang bahagi ng kanluran ng Southern Luzon ang dumadaloy. Kasabay ng merong binabantay nga po tayong low pressure area dito na si 98W. Bagamat pareho silang pahilaga, pa-north-east, north-northeast ang direction, maging si 97W. Bagyang pa north-northeast din ang nagiging galaw nila. So, walang magiging banta pareho ito sa bansa. Mamaya, i-discuss natin yan mamaya. So far, yung southwesterly wind flow magdudulot po ng kaulapan sa bahagi ng Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, ilang bahagi sa silangan naman ng Northern Luzon,
dyan sa bahagi ng Isabela at Kasiguran Aurora. Hindi lamang masyado occupied ang lahat ng bahagi ng North Luzon, kaya ngayong umaga, ngayong tanghali, asahan ang mababang volume ng water vapor. Siguro mga isolated lamang ang inaasahang ulan na mararamdaman sa extreme North Luzon. Pero typically sa silangang bahagi ng Palanan, Isabela hanggang Kasiguran at the rest ng Quezon Province pababa, medyo mas maulap kayo dyan. So expected na tsansa, natataas ang tsansa ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong hapon ha. Pero sa bahagi ng Ilocos Norte, kabilang na ang Cordillera at Desert Region, kabilang na ang Cagayan Valley, asahan ang mataas na temperatura, so medyo humid at maalinsangan tayo dyan, clear skies, ilan lamang ang mga mauulap. Pagdating lamang ng hapon, ang isolated na magkakaroon ng mga ilang kalat-kartamang na pag-ulan, dyan sa Apari, Santa Ana, yan, ilang bahagi ng Batanes, Cook Islands, at ilang bahagi dyan sa may bahagi ng Bigan City. Pero ngayon, sa kasalukuyan ay nakakaranas kayo ng maaraw at maalinsangang panahon. Kasama na ang buong bahagi ng sentro ng Tarlac at Cordillera Administrative Region, kabilang na ang Benguet, Baguio, at the rest ng Central Luzon, at dito sa bahagi rin ng bandang Pangasinan, sa Dagupan, medyo maaraw tayo dyan. At dito sa may bandang kaluran ng Zambales, partly cloudy lamang. So expected ang humid na panahon dahil wala masyadong dumadaloy ng malakasang daloy ng southwesterlies. And the rest, mula sa Central Luzon, kabilang na pababa, mula sa Pampanga, Bulacan, NCR, hanggang Calabarzon area na yan, ay magiging partly cloudy lamang tayo, medyo haze, pero humid ang magiging pakiramdam natin ngayong tanghali, ngayong dapit hapon. Magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers, pagsapit nga po mamayang hapon o gabi o madaling araw, kabilang na nakataas ang forecast sa Metro Manila, dahil sa bunsod din ng paglamig ng temperatura mamayang hapon at magbubunsod ng mga mataas na water vapor. Sa ngayon, medyo maulap lamang tayo, haze at maalinsangan. So mamaya pang hapon talaga, medyo makakaramdam tayo ng mga ilang isolated rain showers. Hopefully, umabot sa amin sa Caloocan. The rest, mula sa bahagi ng eastern portion ng South Luzon, mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region, medyo partly cloudy tayo dyan ngayong tanghali at inaasahan din na magiging katulad sa Metro Manila ang forecast ng tsansa ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms mula Surigao del Sur, Camarines Sur rather, mula dyan sa bahagi ng Naga, Iriga, hanggang Legazpi City at Sorsogon, magiging partly cloudy tayo dyan. So medyo maulap lamang, pero kasabay ng maalisangan at humid ang magiging pakiramdam natin. Kasama na ang Catanduanes at Caramuan and the rest ng Southern Luzon area. Kitang-kita sa satellite imagery ang medyo daloy nito, nahahatak na southwesterly wind flow, manipis lamang ito. So medyo mga ilang katamtaman na kaulapan lamang ang iiral sa halos buong Southern Luzon, lada sa may Marinduque at Oriental Mindoro, dito sa may bandang Bangongabong, pababa ng Mansalay at dito sa Bulalakaw. Pero sa may bandang Occidental Mindoro, mas maaraw po tayo dyan at medyo mas maalinsangan. Pero sa Southern Luzon, mula Marinduque, pababa na yan ng Tabias Island, Sibuyan, Romblon, Burias at Masbate, magiging partly tumusultaw di tayo at all times, pero magiging humid din ang magiging temperatura natin. So expected na lamang ang at least may maliit na tsansa, 40 to 55% ang tsansa daw ng naka-forecast ng isolated rain showers na hindi naman totally tumatagal yan. Kung pagbabasa natin ng heavy rain potential, wala tayong masyadong nakikitaan na heavy rain potential, probably mga light to moderate showers ang medyo iira sa may bahagi nga po ng South Luzon. The rest naman ng Visayas area, mula dyan sa may ng timugan ng Panay Island and the rest ng West, Central, and Eastern Visayas, ay fairly weather po tayo dyan, maaraw at maalinsangan po ang iiran natin nitong hapon o dapit hapon. Pero mga bandang alas 3 onwards, ina-expect pa rin ang isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na unang mararamdaman niya ng mga taga-Talisay sa may bandang Cebu, Mactan at sa may bandang Maubual o Argao at Dalagwete sa may bandang Cebu. Pero the rest, isolated ang naka-focus at fairly weather po tayo dyan hanggang Leyte at Eastern Samar. Medyo maulap lamang sa may bahagi ng northern ng Katarman, Allen at San Isidro, Northern Samar. Pero the rest, magiging maliwalas at klaro po ang himpapuwid. So napakatinding maaraw dyan, kasalukuyan at asahan ang maalinsangang panahon.
Isolated lang din ang mga nakatakdang forecast na uulanin dyan sa bahagi ng Samar Region ngayong hapon, gabi o madaling araw. Bahagi naman ng Mindanao sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Norte, magiging maulap po tayo dyan. Pagkaroon man ng kalat-kat na pag-ulan, pagkidlat, typically dyan sa ibang bandang Zamboanga del Norte, mula Dipolog, Liloy, Siocon, hanggang dyan sa may Sibuko. Isolated lang din ang asahan ng mga taga Zamboanga at Isla ng Basilan, katamtaman sa may bandang Hulusulu, at maaliwalas naman mula sa may bandang Zamboanga del Sur, mula Ipil, Kabaslan, Mabuhay hanggang Pagadian City na po, kasama na ang bandang Osamis. Papasok ng bandang Maguindanao, sama na ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, and Sorsogon area magiging katamtaman. Maaliwalas tayo medyo dyan at humid ang magiging temperatura natin. So medyo mainit ang magiging panahon natin dyan ngayong maghapon. Malilit lamang ang tsansa na pag-ulan at isolated pa. So magdala po ng pananggalang sa ulan, lalo na nitong maghapon sa buong bahagi nga po na binanggit natin sa Maguindanao at dito sa Sorsogon area. Typically, mga light rain showers ang typically na mararamdaman dyan, and the rest ng northern Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Butuan. Sa central naman ng Malay-Balay, Bukidnon hanggang Davao Region, katamtaman, maaraw at maalinsangan din tayo dyan. Isolated lang din ang mga mangyayaring mga pag-ulan dyan, especially dito sa bahagi nga po ng Cagayan de Oro, gamay na ang Compostela Valley. At sa silangan naman ng Mindanao, the rest, magiging katamtaman na lagyan panahon, maaliwalas din, fairly weather, maaraw at malinsangan din ang iira sa atin itong dapit hapon, pero partly cloudy ang medyo iira sa Surigao del Norte, kabilang na ang isla ng Dinagat at Siargao Island. Isolated lang din, mababa, 33% lang daw ang nakaforecast sa chance ng ulanin sa inyo, pero sa iba tumataas ng 70% chance sa mga sumusunod na araw. Well, maaaring this coming weekdays ito, pero this weekend inaasahan ang medyo fairly weather tayo dyan at palinsangan ng halos buong maghapon natin. So, uminom po ng maraming tubig, they're expected, maalinsangan po talaga at mainit ang ating pakiramdam. Combination yan ng humid, high humid at mataas na air temperature. So the rest lamang, typically, ang bahagi nga po ng Central Luzon pababa ng Metro Manila, Calabarzon at Southern Luzon lamang na medyo gloomy, overcast tayo dyan at katamtaman na may humid din na combination. So expected din ang mga isolated din showers hapon sa gabi at mga localized thunderstorms na hindi naman tumitindi ang grabe. Posible lamang mga downpour kapag masyadong mataas ang water vapor mamayang hapon o gabi kapag nag-accumulate sa sobrang init ngayong tanghali. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang tindi ng nitong si Super Typhoon na international name Ampil na ngayon ay malapit na sa may bandang Shiba, southern part o southeast part ng Japan. So, dahil umabot na nga po ng Super Typhoon, which is naging maliit ang forecast natin kahapon, pero pumasok yung forecast natin na magiging Super Typhoon nga siya. At inasa natin itong mamaya pang hapon o gabi na mas mararamdaman ng mga taga Tokyo at Chiba, Japan, ang sungit nitong si Ampil. Kung mananatili dyan hanggang sa susunod na 24 o 48 oras, inasahan ang mga taga Tokyo at kasama na ang bandang Yokohama na. So, sakop na, damay na ang Chiba. Mararamdaman po ang sungit nitong si Ampil. So far, ang huling record natin kaninang 8 AM, pero base sa ating active na tropical cyclone sector, as of 12:30 PM ngayong tanghali, ay ang maximum wind speed na ngayon nito ay nasa 234 km per hour. Category 4, super typhoon na ito, pero internationally, typhoon lamang ito. Wala kasi silang tinatawag na super typhoon. Tayo lamang sa Pilipinas. Basta umabot na sa mahigit 100 knots, ay inaasa na natin na pasok na to sa super typhoon category. Kasi sa ating 10-minute average kasi kapag sa atin in kilometers per hour, umabot na sa mahigit 185 kilometers per hour, consider sa atin sa Pilipinas ay super typhoon na. So nakaprogram dito is once na pumitik sa 100 knots, international wind speed. O basta lumagpas na siya ng 100 knots ay considering super typhoon category siya. Pero category 4 siya dito ayon sa aking tropical cyclone sector. So, 234 km per hour ang 1-minute average wind speed dito at bugso na umabot ng 292 km per hour. Sa 10-minute average, typhoon category pa lamang siya, 173 km per hour at bugso umabot ng 215 km per hour. Kumikilos pa rin siya pa northward sa bilis na 19 km an hour. So, mabilis-bilis po ang kilos niya.
Inaasahan natin itong hapon bago man lang maggabi ng 9 p.m. ngayong maghapon. Asahan mas mararamdaman na unti-unti ng mga taga Tokyo at Chiba, Japan ang sungit ni Super Typhoon Ampil. So, kung pagbasa naman natin ang analyze, yung actual o more on officially analyzed kaninang 8 a.m. ay namataan ito sa layong 243 kilometers southeast ng Chiba, Japan, which is yung Chiba ang ginamit kong reference point. So, 243 kilometers southeast ng Chiba, Japan. Yung kasalukuyang posisyon ni Super Typhoon Ampil. Yan ay analyze kaninang 8 o'clock a.m. Pero updated na ngayon siya at 12:31 p.m. na mga folks. Pero kung aggressive ang pag-uusapan, malamang nandito na yan. Below na yan sa 243. Malamang 242, 239 kilometers na yan ngayong tanghali. Kung pagbabase natin yung isa nating mas aggressive na tropical cyclone monitoring system natin dito sa itaas. Ito kasi mas aggressive. Gumagalaw yan every 15 minutes talaga. At makikita natin dito kung pagbabase natin, halos napakalapit na niya sa Chiba. So, mga less than 200 kilometers per hour na to, approximate. Ayun, ito yung mas aggressive point niya. So, dito naman ay nasa 234 kilometers. So, yan yung pinaka-latest. At dito naman, since 8 a.m., nasa 213 kilometers per hour siya. Category 4 pa rin siya. At bugsong umaabot nga ng 266 kilometers per hour. Kaninang 8 o'clock a.m. yan, yung pinaka-last analysis kaninang umaga. Pero yung pinaka-latest natin, 12:30 p.m. ay nasa 234 kilometers per hour. So at least kompleto tayo ng data, officially at non-officially, kahit papaano. At kung titingnan natin dito is yung mga forecast track mula sa tropical cyclone track combination natin, makikita po natin dito na hindi naman siya maglalandfall sa anumang bahagi ng landmass ng Yokohama o ng Tokyo. Medyo kakabig ito ng pa-north-northeastward na. At sa susunod na 24 oras, nasa bandang silangan na ito o bandang halos silangan na ito ng Chiba. At nandito na sa may bandang southeast na ng Tokyo, Japan. Probably mga mamayang gabi daw po ito. According sa ating tropical cyclone track converted, oras natin sa Pilipinas, inaasahan daw mga mamayang hapon o before 9 o'clock p.m. o 9 o'clock p.m. between ay inaasahan na sa may bandang silangan na ito o southeast nito ng Tokyo, Japan sa baybayin. So mas malapit na siya at mas mararamdaman yung bugso ng sungit ni Ampil ngayong simula ngayong hapon po. So be ready po sa mga kababayan natin sa Tokyo at Chiba, Japan, mga folks. Pero wala man tayong masyadong alalahanin dahil napaka-high-tech naman po. Lalo na yung flood control system ng Tokyo, sobrang advanced. Hindi talaga sila binabaha dyan. Diyan ako bilib sa Japan eh. Sana ganyan din ang mangyari sa atin sa Pilipinas kung hindi lang corrupt ang ating mga government official. Kasing tulad din sana natin yung flood control system dyan sa Tokyo, dito sa Pilipinas. So, kahit na bayuhin yan ng matinding monsoon race o yung trough rains nitong ni Super Typhoon Ampil, panigurado hindi talaga sila binabaha dyan. Grabe yung high-tech sa Japan. So, believe po ako. So, wala tayong magiging problema. Pero kung sa Pilipinas yan, panigurado, ilang ulan lamang, baha na naman kagad sa atin sa Pilipinas. Magbabase naman natin yung satellite floating natin ay makikita po ang sentro ng pinakamata niya. Nandito ito sa may bandang south ng Chiba, Japan, ang malapit na baybayin niyang pinakamata niya. So kitang-kita po yung pinaka-eye wall center niya at tingnan natin kung kailan ito magpipik o magkakaroon ng eye wall replacement condition. Almost nagkakaroon na siya ng bahagyang eye wall replacement. Kung papansinin natin yung pinaka-eye wall niyan, dahan-dahan siya nagkakaroon ng eye wall replacement. So, mukhang aabot na siya sa pinaka-highest peak ng lakas ng sirkulasyon nitong si Ampil. So, probably sa susunod na 24, 48 o 55-hour period ay unti-unting mababawasan niya ng intensity niya. Dahil makikita natin dito is nagkakaroon na siya ng eye wall replacement center. Ayun. So, yun po. Kapag nagkakaroon na kasi siya ng dahan-dahang eye wall replacement, ito na yung pinaka-maximum peak na talaga ng lakas na maibubuga ng isang bagyo o super typhoon. At unti-unting magre-rescatter na yan, magkakalat o magkakalat na yung pinaka-eye wall niya hanggang sa ito'y hihina ang intensity niya. So, medyo
kasalukuyan pa lamang na binabayo pa rin ang bandang baybayin, sa baybayin ng Shiba, Japan. So yun lang mga analysis natin so far. At dito naman sa Pilipinas, yung dalawang low pressure area, especially si 98W at 97W, ayon sa mga extended forecast natin, ay itong si 98W, kung mag-intensify man ito o maging ganap na low pressure area, pahilaga naman ang ipinapakitang kilos nito. Pa-north, northeastward o northeastward naman ang galaw niya. Ito namang si 97W, pa-north, northeastward din ang ipinapakitang forecast. So, ibig sabihin lamang mga folks, malayo po na magkakaroon ng malaking significant dito sa bansa. So, wala tayong masyadong alalahanin na gaano, mga folks. At kung sakaling maging ganap na bagyong dalawang ito, hindi na masyado magiging malaki ang magiging impact sa bansa. Yun lamang yung mga mahahatak niya siguro ng mga southwesterlies, pagkakaroon ng may ilang kalat na tapak-ulan sa may extreme Luzon, just in case magkaroon sila ng intensification. So sa ngayon, binabantayan natin ang dalawang low pressure area na to, especially itong si 97W. Dahil kung titingnan natin dito, si 97W, medyo nagkakaroon siya ng upward low convection na. Ayan, medyo meron na siyang bahagya o slightly organized development, pero hindi sapat yung lakas niya para magkaroon ng intensification o maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero dahil bahagyang yung low level convection niya, medyo wrapping na po siya. Ayan, medyo wrapping. Makikita naman ninyo, nagkakaroon ng bahagyang sirkulasyon. Pero yung upward low niya, hindi pa masyado significantly organized. So, maliit pa talaga ang chance niyan na maging isang ganap na bagyo. Kitang-kita naman sa ating floating satellite imagery courtesy ng NOAA. So, ginamit natin yan para at least focus by focus, tinitingnan natin yung pinaka-actual na galaw ng isang bagyo. Kasi may nag-comment sa akin na foreigner, maglagay daw ako ng floating ng mga bagyo para at least mas madali nating na-analyze kung actual ba siyang nagkakaroon ng enhanced development. So, magandang idea yon, kaya naglagay tayo ng ganitong floating satellite imagery. Courtesy yan ng NOAA, sa MMS, at iba't ibang mga international agencies. Samantala, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring so far, ay yung binabantayan natin dito na possible o posibleng maging si 99W na binanggit natin. Kasi nagkaroon ng 98W. So, expected po sana magiging si 98W ito pagka nagkaroon na ng highest anomaly. Kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin Monitoring, napakataas na niya at above almost 50% ang tsansa na niya. So, candidate na siya as INVEST. Kung tatawagin, ay maaaring 99W nito malamang. At kung titingnan natin sa ating anomaly, TCFP, makikita po, dito ay above 40% na siya. So, medyo nasa 40%. So, candidate na rin siya o possible na 40% chance na candidate na siya as INVEST. So, titingnan natin kung itataas yan as 99W. Dahil kung pagbabasin natin yung kanyang mean winds, yung kanyang convergence, yan, ay masyadong disorganized din ang ipinapakita gaano. Pero kung yung divergence ang pagbabasehan, mataas naman yung kanyang divergence. Yan, medyo mataas ang kanyang divergence. Kaya lang, may high pressure area kasi dito, so medyo nai-interrupt yung development ng mataas na anomaly dito. So, uncertain kung magtutuloy siya na tumaas at tuluyang maging isang INVEST o hindi. Samantala, mukhang meron tayong panibagong nakikitaan dito sa may bandang southeast o below ng equatorial line or ng ITCC. Yan, mataas po ang convergence niya. So, ipopost natin mamaya sa Facebook page yan. Mataas po yung kanyang convergence at umaabot pa ng 33 to 40 kilometers per hour. So, tingnan natin. Mukhang meron naman tayong bagong ma-oobserbahan o babantayin. Well, mamaya, popost ko yan sa Facebook page, pero sa ngayon, nasa 40 o mahigit 40 kilometers per hour po yung sirkulasyon nito, pero napakasyalo at napakabuhagag pa kasi siya. Hindi pa siya nakikitaan ng proper convection o hindi pa siya nakikitaan ng low convection. Siguro kung nagkaroon na ng konting palatandaan ng low level convection yan, maaring maging candidate na rin yan. Sa ngayon ay wala pa siyang ipinapakita dito sa ating mga monitoring using West Pacific Basin. So tingnan natin mga folks, at wala naman sa ating global spectral model ay makikitang hindi significant, nakikitaan na mataas na anomaly yung ating binabantayan sa silangan ng Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
o malapit sa Guam. Napaka-insignificant pa rin, kaya wala tayong masyado maobserbahan dito. Kung sa mean sea level pressure naman ang pagbabasihan, so far ay maliit na ang pinaka-lowest na ang 1,009 hectopascals hanggang August 21, 2024. So nanatiling insignificant din according sa Global Spectral Model. Sa alon naman, wala tayong magiging komento po dahil kalmado po ang karagatan sa buong Pilipinas. So tuloy-tuloy lamang mga folks. At sa mga computer models naman, ang latest computer models natin so far, wala tayong namamataan o inaasahan na sawa ng panahon this weekend. Hanggang linggo na po yan mga folks. Ganon din sa SMWF, mapanabdyan man yan. Yan, wala masyado nakikitaan tayo na anomaly o iba't ibang weather agencies ng ICON o ng GEM. So wala po. After dyan sa dalawang binamatay natin na low pressure area na si 97 at 98W, wala na naman so far tayong namamataan na magiging peligro sa bansa natin na isang tropical wave na susunod sa ngayon. So until linggo na po yan, hanggang Sunday na po yan, ina-expect natin na wala po tayong namamataan na bagong active tropical wave, lalo na sa may silangang bahagi ng bansa, which is nagbibigay peligro. Ang magiging malinaw lamang sa atin, yung ating week 3, mataas ang probability. Kaya yung magiging basehan lang naman natin dito, yung probability na ito ay magtatraverse din sa malapit sa bansa or any area ng bansa ay posibleng yung binabantayan nga natin sa may silangan ng Visayas o Mindanao. Hopefully, mapigilan yan ng high pressure area sa may bandang itaas. Yan, yung high pressure area na to. Ito lang yung pipigil dyan at may tsansa na mapigilan yung development nito. Kung sakali ay at least ma-dissolve yan, ay hindi po matutuloy. Kaya lang, mukhang mayroong pumapalit nga po sa isang development. At kung titignan natin dito sa ating convergence monitoring, nag-automatic refreshing page, makikita natin ay may pumalit. Ito nga pong bago na convergence na ito sa may malapit sa may bandang equator line o intertropical convergence line sa may bandang Caroline Islands. So, ipopost natin yan sa Facebook page mamaya for updates. Samantala, sa Ulat Lindol, mayroong malakas-lakas na pagyanig ang na-detect ng aking seismogram. Ayan, kanina. Bandang 7:37 AM. Kaninang umaga, probably, yan ay hindi naman dito sa Pilipinas. Kung titingnan natin internationally, mga bandang 7 o 7:35 AM, ayan, sa may bandang Taiwan ito. At pinost ko na yan sa Facebook page. Sa silangan ito ng baybayin ng Hualien County, Eastern Taiwan. Magnitude 6.1 po ito na may lalim ng 14 kilometers. So mukhang malakas-lakas na naramdaman ito ng mga taga Hualien County ang pagyanig. Then medyo mababaw ito. Naganap eksakto 7:35 AM dito sa silangan ng Northern Taiwan sa may bandang Hualien County. Hopefully, walang nasaktan at walang nagkaroon ng structural damage mula kaninang umaga na na-detect ng aking seismogram kaninang umaga. So far sa Pilipinas naman ay kung titingnan natin since kaninang 12 AM ay nakapagtala tayo ng isang magnitude 4 plus. Ito ay sa may bandang southeast ng Basalisa sa Dinagat Islands. Yan, sa may bahagi pa rin ng norte, ng Surigao del Norte. At sa bahagi nga lang ito ng Dinagat Islands. Kanina, naganap ito 10:31 AM na may lalim na 88 km. So far, malalim-lalim siya. May magnitude 4.1. So, magkaroon man siguro ng mahinang pagyanig, may bahagya lamang mararamdaman ito sa paligid ng Dinagat Island at sa Siargao Island. Dahil malalim naman yung epicentral depth niya. So, medyo hindi masyado nagkaroon ng significant na malakas na pagyanig na dudulot ng pag-worry sa ating mga turista dyan, lalo na sa Siargao Island at Dinagat Island. Ingat na lamang dahil yanigin pa rin talaga, bahagi pa rin ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, hindi kagaya sa iba't ibang panig ng bansa. So dahil marami na rin ang mga pagdinig after magnitude 4.1 kaninang 10:31 AM, silipin natin ang total historical earthquakes natin ngayong araw kung nakakailan na po ang pagyanig sa bansa ngayong araw. So, kung titingnan natin for the month of August 2024,
Nasa total of 855 earthquakes na po tayo. 812 dito, magnitude 2.0 pataas. 38 na po sa magnitude 4.0 pataas. At so far, wala namang nadagdagan sa magnitude 5 at magnitude 6 na nanatiling tatlo sa magnitude 5 at dalawa sa magnitude 6.0. So marami na kagad, nasa 855 na po ang total earthquakes natin sa bansa ngayong month of August. So sa mga nagtatanong na naman kung ilan ang total earthquakes natin, maraming nagkaka-interest sa monitoring. Sa mga hindi kaya daw ma-load ang aking webpage dahil free data lang daw ang karamihan. So pagbigyan na natin ang total earthquakes sa bansa since January to August 2024 ay nasa total of 8,938 earthquakes na po dito. Pinakamarami ang magnitudes 2.0 pataas at 8,488. 401 dito, magnitude 4.0. 42 naman sa magnitude 5.0. Mukhang pinakamarami ito. Pinakamaraming lindol ito, di gaya ng mga nakaraang buwan. At 5 sa magnitude 6.0 at 2 sa magnitude 7.0. So, 2 ang nai-record na natin kagad na magnitude 7 na pagyanig. So, nagkaroon tayo ng malakas-lakas mula January hanggang August 2024. So again, nasa total of 8,938 na po ang earthquake natin sa Pilipinas since January hanggang August 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 16, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 16, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa papang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong tanghali sa ating report. Almost stationary lamang ang lagay ng panahon sa ating sa bansa na magiging humid o malinsangan talaga ang mas madalas na mararamdaman natin. Maliban na lamang sa mga tsansang uulanin ngayong hapon at gabi sa iba't ibang panig ng bansa. Visit lamang din sa aking website kung gusto malaman ang real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.